Sa pagdinig kahapon sa Senate Bill No. 2862 ni Senate President Francis Chis Escudero na layong ipagpaliban ang parliamentary election sa Bangsamoro, sinabi ni Maguindanao del Sur Governor Maria Mangudadato na tutol sila sa panukala. Sa halip anya na pagtuunan ng pansin ang BARM election postponement, ang dapat tutukan ay ang decommissioning o pagsuko ng mga baril ng Moro Islamic Liberation Front o MILF dahil bahagi ito ng peace process sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Hindi po ang postponement na election ang dapat ninyong tutukan, kundi ang bigong decommissioning at normalization ng MLF. Marami na pong nasawi, kasama po ang mga PNP, AFP, local official tulad ng Vice Mayor ng South UP. Kapag wala na namang eleksyon sa BARM ay talo paan niya nito ang political dynasty. Una nang ipinagpaliban ang parliamentary election sa BARM noong 2022. Dagdag pa ni Mangudadato, hindi ngayon alam kung saan napunta ang 500 bilyong piso na block grant sa Bangsamoro dahil walang oversight review dito. Hindi rin nakikita ang pag-unlad sa rehiyon. Nagdudulot ito ng katanungan tungkol sa direksyon ng bisa ng angkan at bisa na mahakbang ipinapatupad. Masisisi ba ninyo ang taong bayan kung saan, sa pagtatanong kung saan nga ba napunta ang pera ng Bangsamoro Region? Samantala, ang Tawi-Tawi Province at Maguindanao del Norte ay suportado ang pagpapaliban sa halalan sa BARM. Kailangan ang gagawin natin na mapamiliarize yung mga tao when it's come to parliamentary elections. Sabi naman ni Senator J.V. Ejercito, Chairman ng Committee on Local Government, na dumidinig sa panukala na ipagpaliban ang halalan sa BARM, matapos nilang marinig ang lahat ng panig, ay titimbangin nila kung ano ang dapat na gagawin. Ang problema lang yung mga legal issues, no, that were raised, especially Supreme Court decision excluding Sulu from the BARM. May legal issues yun and implication kasi po meron silang 7 supposedly members of parliament na mawawala. So anong gagawin po dito? Ang Commission on Elections naman ay nakiusap na sana maaga nilang malaman kung matutuloy ang eleksyon sa BARM o hindi bago maisapinal ang listahan ng magiging kandidato sa December 13. Yung mga pangalan po ng mga kandidato ay iniimprenta sa balota. Hindi naman po ito yung katulad ng manual na sinusulat eh. Ito po iimprenta yung pangalan. Kailangan dapat pinal yung listahan ng mga kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.